kailangan daw imbestigahan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa droga. Number one. Koneksyon ng Pogo. Ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. AJK, okay. At lahat ng may kinalaman sa mga pangunahing mga illegal activities. Okay. Saan ka naman nakakita na kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? Pagkatapos, yung tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan? Sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin kung ang pag-uusapan ay paglalatag ng mga panukalang batas. Wala kaming nakikita. At least ako, wala akong nakikita. Ang ipinag-uusapan din ngayon, Kong, ay itong nabanggit ng mga abogado ni Alice Guo. Na si Alice Guo, Jen, ay mukhang narinig yung pinag-usapan natin noong isang araw sa programang ito. Na dahil sa sobra sang pinasikat ng Quadcom at saka ng Senado, Kong. Baka tumakbo senador. Mukhang yun nga yung gusto. Mukhang yun nga ang yung sinasuggest namin. Pero ang sabi po ng kanyang mga abogado, ang inihahanda nila ay magre-re-election bilang alkalde pa rin ho ng Bambantarlac. Pero sa kasalukuyan, ito po ang isang pinag-uusapan ng mga netizens, social media, kung bakit naman ngayon tatakbo? Pwede bang gawin yun? Ito na may usapang legal lang. Bakit? Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi mamamayan ng Pilipinas? Ayun nga. Kasi ang requirement, Filipino citizen. Meron na bang naging hatol sa kanya na siya ay hindi Pilipino? Meron na? Sa citizenship, Kong, mukhang wala pa. Ang latest lang po kanina, kinansila na ng DFA yung kanyang pasaporte. Yun po ang grounds na ba yun, Kong? Sabi ng Department of Foreign Affairs. Kinakansila po yung kanyang Philippine passport. Hindi naman ibig sabihin kinansila yung Philippine passport. Halimbawa, ikaw, nagtatago ka sa Canada para mapilitan kang umuwi, kinansila yung passport mo. Pero ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na Pilipino, hindi ba? Tama naman, Pagka maganyang question ng nationality. Kasi ang dapat na gumawa ng hakbang dyan, kaukulang hakbang, palagay ko yung Solicitor General, di ba? Ayun. Sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. At siguro naman, baka gustong patunayan naman ng isa na, hindi po ako alien. Ako po ay ako po ay Pilipino. Ayun. Pero doon sa aspeto ng citizenship, parang wala pang sinampang kaso sa kanya kung talaga bang napatunayan na siya nga. Kasi naninindigan siya na siya ay Pilipino, Kong Di ba? Si Alice Guo. Kaya nga, yung lahat na nagsasabi na hindi siya Pilipino, sila yung merong burden of proof na magpatunay na hindi siya Pilipino. Ngayon, makakarating kayo sa korte sapagkat ang pinag-uusapan ay pagkamamamayan. Dapat merong magsampa ng kaukulang aksyon para sa ganun, yung kanyang pagka-Pilipino ay mawala sa kanya. At kapag hindi ka na Pilipino, hindi ka na makakatakbo sa halalan. Ayun nga. O ngayon, yung pagkamamamayan niya, halimbawa, hindi pa naman na-establish na nawala sa kanya. Yung kanyang pagiging residente sa Bamban ay nananatili namang taga-Bamban siya. Ang katotohanan niya, pinayagan siyang tumakbo na mayor ng Bamban. Noong nakaraan, baka nga gusto niyang tumakbo uli. Ayun nga. Saka na lang nila pag-usapan kung saan mapupunta yung kanyang hakbang na yan na gagawin. So wala kung pag-uusapan ay legal, walang makapipigil pa sa kanya kung siya'y maghain na kanyang certificate of candidacy bilang mayor uli ng Bambantarlac. Sa palagay ko, sapagkat wala namang, kaya nga tinatanong ko sa inyo kung may nagpasya na kung meron ng isang final and executory na desisyon na isa'y natanggalan na ng pagka-Pilipino. Doon sa punto na yun, parang wala pa rin akong naririnig. Nagtatanong dito doon sa Quadcom, bagamat sabi niyo nga kung hindi naman kayo gano'n nagpa-participate, wala na bang timetable kung hanggang kailan ito mag-hearing, Kong? Yung Quadcom? Wala ba kayong ideya? Ang tanong mo kung kailan matatapos ang kanilang ginagawa? Opo. Kasi mukhang pahaba na pahaba eh. Palagay ko kailangan natin yung manghuhula dyan.
para pahulaan na lang natin. Ganun ho ba? Oo. Abe, ako nga, hindi ko malaman kung may katapusan pa yan eh. Ganun ho ba? Depende siguro kung nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Di ba? Habang hindi mo pa nakukuha yan, Opo. walang tigil. Parang pag naguhukay ka ng ginto dyan eh. Opo, hanggang Di di mo ba? nakikita Akala niya may ginto ron eh. Opo. So talagang pipilitan niya na talagang Hukay na hukayin. abutin yung kinakailangang lalim na kailangan niyang abutin para makuha niya yung kanyang inahangad. Oho. Ganun yun, nagmimina sila dyan eh. Pero, well, at least yun magmimina, may layunin ka para ano ang hukayin mo. Ano ba talaga ang layunin po ng Quadcom, Kong? Ano ba talaga hinuhukay nila? Eh, hindi nga kasi nga yung tuntunin na inilatag nila ron, Opo. kailangan daw imbestigahan ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa droga. Number one. Koneksyon ng Pogo. Ang lahat ng mga kasong may kinalaman sa extrajudicial killing. AJK, okay. Oo. At lahat ng may kinalaman sa mga pangunahing mga illegal activities. Okay. O saan ka naman nakakita na kongreso na ba ang gagawa ng mga bagay na dating ginagawa ng National Prosecution Service? Oho. Ikaw na ba ang NBI ngayon? CIDG ka na ba ngayon? Pagkatapos, tinatanong mo hanggang kailan matatapos yan. Opo. Aba, sabi ko nga sa'yo, yung manghuhula lang talaga ang makakaalam niyan. Sapagkat wala naman silang pinakikitang mga pangunahing mga layunin kung ang pag-uusapan ay paglalatag ng mga panukalang batas. Wala kaming nakikita eh. At least ako, wala akong nakikita. Hindi, may mga ano na ho ba? At least may nailatag na ba? Ito na ang isa, dalawa, tatlo, mga amendments o kaya mga batas na pwede nating gawin? Dapat ganun ang asahan sana natin. Halimbawa, pang-ilan na ba yan? Pang-walo na yata. Pang-walo na po, oo. Ngayon, sa nung umabot ba sila doon sa pang-walong pagdinig, wala pa bang mga panukalang batas ang pwedeng sabihin nila sa publiko, eto po, nakagawa na po kami ng 1.5 panukalang batas. Oo. Diba? Oh. At para ngayon, masiguro natin, mga ilang pa po bang tao ang inyong ipatatawag? Ayun na nga po, oo. So, ang medyo nakapag-aalala dito ay walang limitasyon, walang definiteness. Ilan pa yung tatawagin at anong mga tanong ang ipagtatatanong. Kasi malawak yun eh. Pag sinabi mong extrajudicial killings, Ayo po. illegal activities, Nako. sino bang magbibigay sa iyo ng standard, ng pamantayan na ito'y illegal? Opo. Di ba? At bakit kinakailangan mo yung 4 na komite na sila yung tutugis sa mga yan? At kung titingnan mo, isa man dun sa 4 na chairman o chairman ng bawat komite, kahit isa walang abogado. Opo. Wala nga ho. Oo. O mukhang nagkakaroon ng agam-agam ang kababayan natin. Paano ngayon, halimbawa, napoproteksyonan yung karapatan ng mga ipatatawag doon? Ayun. Kasi nakalagay sa tuntunin, ang mga karapatan ng lahat ng mga tao na nadadalo sa pagdinig na yan ay kinakailangan person. protektado. Tama po. Oo. Hanggang ngayon, hindi nila mapanagutan kung paano na po proteksyonan yung karapatan ng lahat ng nag-a-appear sa kanila. Opo. Kasi marami akong naririnig doon, pwede po bang hindi ko nasagutin yan? Opo. Sabi nila. O ibig sabihin, ini-invoke niya yung right to right against self-incrimination. Self-incrimination, opo. O maaaring ini-invoke niya yung right to privacy. Opo. O hindi pwedeng hindi mo ikasagutin ito. Oo. Yung abogado hindi makatulong sa kanya. Samantalang sinabi doon, pwede siyang kumuha ng abogado. Pero yung extent ng tulong ng abogado, yung payo na pwede niyang ibigay, hindi nakalagay doon. Hindi ba nakita niyo, minsan bumubulong yung abogado. Maring nga sinasabi niya, huwag mo sagutin. O nakita siya ng isa sa chairman. Sabi niya, Mr. Chair, nakita ko po yung abogado, pabulong-bulong. Binarningan siya. Subukan mo kang ulitin mo yan, ipakukulong kita. Nasaan ba yung katwiran dyan? Paano ba't pa nag-abogado? Hindi ba? Ay, nako. So, expect na pala natin. Kaya kasi akala ko pagka nag-recess, di ba, usually ang rules dyan, Kong, pag nag-recess ang Kongreso, dapat lahat ng pinakontempt nyo, di ba, dapat mapapalaya rin. Kaya pala hindi rin mapalaya yung mga ipinakulong, pinakontempt. Kasi tuloy-tuloy pa lang hearing ng Quadcom. Kasi nakahingi sila ng authority mula sa speaker na Ayun kahit pala. kami naka-recess, Oo. meron silang karapatan na duminig. Opo. Yun ang nakuha lang authority eh. Ayun. Ay, nako. Wala bang Anyway. way para mag-complain, Kong? Meron nagko-complain, hindi ba?
Meron nagko-complain, may pumupunta sa korte. Sa korte So, na. bahala na ang korte na magpasya kung tama ang direksyon na tinatahak ng Quadcom. Kasi sa akin, sarili kong pananaw, pwede ka lamang magkaroon ng isa o dalawa na magpapasya dyan o didinig. Yung sinasabi nilang joint committee. Opo. Kung yung panukalang batas o yung resolusyon na binasa sa plenary ay na-repair sa isa sa dalawa na komite. Ngayon, ipinag-aakala ko na hindi naman lahat ng mga privilege speech na sinabi ng mga kababayan ang makasama natin doon ay ni-repair sa 4 na komite na sabay-sabay. Hindi po. Paano mo ngayon inipon yung 4? Ba't nagkasama-sama sila? Pwedeng magselos yung iba dyan eh. Halimbawa, sabi ko nga sa'yo, ilang bang bills ang aking na-file tungkol sa kuryente? Mahigit 10 eh. Resolution, mahigit 12. Nakasampu na pala kayo. O ni isa doon sa 4 na yun, wala namang... Naka-repair. Paano ngayon yan? Pwede akong magselos. Bakit naman itong isang privilege speech nitong isang ito? 4 na committee pa ang duminig. Samantalang isang privilege speech ko, hindi man lang in-repair sa isang komite. Sa kalahating komite. So pwede mo ngayong tingnan. Pwede mong i-analisa. Parang may mali, di ba? Anyway, Kong, ito na po ang resulta.